Pagbalik sa Manila ay bumalik sila ni Bindang sa dating gawain, hindi pa rin nawawala ang pagiging antukin nito, hindi tuloy niya maiwasang mapangiti. Mula nang makilala ng ina si Bindang, ay panay na rin ang punta nito sa bahay niya, at panay pa ang buyo sa alalay, tila nagayuma sa taglay na kapilyahan ng alalay. "Mom, if you came here just to pair me with Bindang, don't," tila inis na turan dahil alas 7 pa lamang ng umaga ay naroroon na ang ina. Mas nauna pa yata itong dumating kaysa gumising si Bindang, at speaking of his alalay, mukhang hindi pa nga yata nagigising. Tatayo sana siya mula sa pagkakaupo sa mesa nang marinig ang tinig nito. "Good morning," tigil nito, "Mama ay ma'am," gulat nito nang makita ang ina niyang naghahain ng almusal, agad itong bumaling sa kanya. "Sorry sir, Anito, it's okay, hindi ko rin inaasahang dumating si Mama," sagot ni Javier. "Naku hiha, have a seat at tikman mo ang niluto ko," ngiti ng ginang sa kanya. "Salamat po," alang ng wika, nahihiya siya dahil siya pa ang pinagsisilbihan nito. Halos salinan pa siya nito ng kanin, "Naku ma'am ako na po, awat na saad dito." Agad na pabaling sa amo at nakitang naiiling ito habang nahigop ng kape. "Ako na po ma'am, tingnan niyo po magseselos na si Sir," nguso sa amo. Natawa ang ginang, "Don't worry hiha, malaki na iyang si Javier," tugon nito sa kanya. "Anong tingin mo kay Bindang, Mama, Baby?" anhil sa isipan pero napailing na lamang, dahil mukhang vibes na vibes ang mga ito. Halos magtatatlong linggo na ang nakakalipas nang makatanggap siya text buhat kay Jonathan, at sinabing kada rating lang ng kuya nito, at katunayang dumating na rin ang pamilya Tuazon. Hindi siya mapakali habang naliligo, batid niyang kailangang gawin iyon upang malaman nila kung bakit kamukha ng alalay ang mapapangasawa ng kaibigan. Paglabas ng kwarto ay nakita ang alalay na tila abala sa ginagawa, napakunot noo dahil hindi ito mapakali. Pagkalapit ay abala ito sa pagbukas ng TV, panay ang pindot nito sa remote pero hindi nabukas. At nang tingnan ang plug ng TV ay hindi iyon nakasaksak. Agad na lumapit sa TV at hawak ang saksakan nito. Maya-maya ay ngumiti ng maluwag si Bindang, "Kaya pala hindi nabukas," tawa nito, "Pasaksak nga sir," utos pa nito sa hawak, halos umikot ang eyeball sa sinabi ng alalay. Utusan ba naman siya pero nang maalala ang sasabihin rito ay bumaling rito. "Bindang kailangan nating bumalik sa Bulacan," wika. "Bulacan sir," ulit nito dahil tuon sa pinapanood nito. "Yes, okay, Bindang, sir." "Bindang ano ba?" Medyo inis na turan, dahil mukhang mas uunahin pa nitong titigan ang lalaki sa screen ng TV kaysa sa kanya. "Oo nga sir, babalik tayo ng Bulacan," saad nito pero nasa TV pa rin ang tingin, kaya sa inis ay agad na kukunin ang remote nang biglang kunin iyon ni Bindang. "Akala mo sir Girl Scout yata ito," tawang wika ni Bindang nang maisahan siya. Muli itong bumalik sa pinapanood kaya sa inis ay mabilis na binunot ang saksakan ng TV. "Sir naman," agad na angal ni Bindang, "Bindang, look at me." Tumingin si Bindang sabay panlalaki ng mata sa lalaki, naubos na pasensya ni Bindang, batid na niya kasi ang sasabihin ng amo kung bakit kailangan nilang bumalik ng Bulacan. "Alam ko, bumalik na ba sila?" Mababang tinig, tumango si Javier, nag-text si Jonathan, nakauwi na raw ang kuya niya. "Kaya ibig sabihin noon ay nakauwi na ang babaeng kamukha mo," turan ni Javier. Batid ang kaba sa mukha ni Bindang, "I know it was hard but you have to know, kung bakit magkamukha kayo ng babaeng mapapangasawa ng kaibigan ko." Kinabukasan din ay lumuwas sila kasama si Shelo, halos hindi mapakali si Bindang habang lula ng sasakyan ng boss papunta sa bahay ng mga Tuazon, halos lumabas ang puso sa kabang nararamdaman. Napapitlag siya nang maramdaman ang paggagap ng boss sa palad niya. Napatingin siya rito pero tuon ang tingin sa daan kaya hindi na siya umimik. "Ate," tinig ni Shelo na nasa backseat, "Ate, relax lang," sambit pa nito. Bumungad sila sa isang marangyang bahay, malaki at maganda, nag-alangan tuloy siyang tumuloy, napansin ni Javier ang pag-aalinlangan sa mukha ng alalay, hinawakan niya ito sa kamay upang pakalmeyan ito. Maging ang katulong na nagbukas ng ganang mga ito ay nabigla sa kanilang nakikita, isang ginang ang nakita nilang nakatingin sa kanila habang nasa labas pa sila. Unti-unting lumapit ito sa kanila at hinawakan ang mukha niya, halos hindi makapagsalita si Bindang ng kamukhang kamukha niya, hindi niya namalayang tumulo ang luha niya,
biglang lumitaw sa pinanggalingan ng ginang ang isang babaeng kamukang kamukha niya. Paanong nangyari ito? Naguguluhang turan ng ginang habang pinapapasok sila sa bahay ng mga ito. Honorico, tawag sa asawang nasa ikalawang palapag ng bahay, Honorico, pumarito ka, naguguluhang sigaw nito, isang nagmamadaling matandang lalaki ang pumanaog mula sa hagdan, maging ito'y nabigla sa pagkakita sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Mariing turan din ito. Ramdam ni Javier ang naguguluhang damdamin ni Bindang, pinisil nito ang palad ng babae, palatandaang nandoon lang siya. Now, naiintindihan ko na kung bakit iba ang mga tingin mo sa akin nang unang nakita mo, tinig ng babaeng kamukha niya habang nakaharap kay Javier. Papa, Mama, tawag ng isang tinig mula sa taas, doon sumungaw ang isang babaeng kamukha niya rin. Hindi na niya nakayanan ay nayakap niya ang kanyang boss saka umiyak, sino ako, maang natanong sa sarili. Sash, alo ni Javier sa babae, everything will be fine, believe me, aniya pa. Eha, anong pangalan mo? Narinig na turan ng ginang sa kanya, nilingan ito at sinabi ang pangalan niya. Benilda Alforte po, sagot sa ginang, nakita niyang natigilan ito sa sinabi, mukhang may inaalala, nang balingan siya nito, si Gwanda Alforte ba ang iyong ina? Tukoy nito sa kinagis ng ina. Nagtaka siya kung bakit nito kilala ang kanyang ina, tumango siya bilang tugon. Opo, ikling turan, doon nakita ang pagbuhos ng luha ng ginang. Paanong nangyari ito? Naguguluhang turan din ito. Ang alam ko, kambal lang ang aking anak. Na-aksidente kami noon nang papatakas kami ng inyong papa, dahil ayaw sa kanya ng mama sa kabila ng pagpupursige ni Honorico, itinakas ako at ang kambal na anak namin, tukoy sa dalawang kamukha niya. Nang mawala ng preno ang sasakyan namin at mahulog kami sa bangin, nang magkamalay kami sa ospital ay iisang bata lang daw ang nakita ng mga ito kaya nahiwalay si Luna, tukoy sa kababang babae. Lumapit ang ginang saka siya niyakap ng mahigpit, ang kinilala mong ina ay siyang kumadron ang nagpaanak sa akin, ayaw ni mamang malaman ng publikong nabuntis akong walang asawa noon, kahit gusto akong pakasalan ng inyong ama, kaya hindi ako dinala sa ospital, pagkukwento ng ginang sa kanila. Anak kita, anito saka siya pinupog ng halik at lumapit ang lalaking tinawag nito kanina. Anak, sana matanggap mo kami bilang iyong pamilya, hindi namin sinasadyang hindi ka makasama, pero hayaan mong ngayong mga araw na darating, ay puna namin ang aming pagkukulang, saka siya niyakap din ito at nakiyakap din ang dalawang babaeng kamukha niya. Welcome to the family sis, bulong ng mga ito sa kanya. Mukhang in love ang best man namin sayo tukoy kay Javier, napangiti siya sa tinuran ni Diana. Kumusta pala si Gwanda, baling na tanong ng ina nang pinilit silang doon na maghapunan. Wala na po siya, aniya at maiyak-iyak na naman ng magulang, kasi minahal talaga siya ng mga ito, na hindi man lang niya naramdamang ampun siya. Ganoon ba? Malungkot ding turan ng ina, bueno, kung anuman ang pasya mo, tutal, ay nasa tamang edad ka ay tatanggapin namin, hayaan mo lang na tulungan ka namin at isiping nandito kami bilang pamilya mo, turan pa ng ina. Pwede kang tumira dito kung nanaisin mo, anang ng kanyang ama. Napangiti siya sa bukas palad na pagtanggap sa kanya ng mga ito, pero may trabaho po ako turan sabay tingin sa kanyang amo, napansin ng dalawang kambal niya ang pagtingin sa lalaki. Anong trabaho mo tanong ng ina, napakamot siya sa ulo sabay tingin sa boss na nakatingin din pala sa kanya. Hindi masabi-sabi kasi nahihiya siya at baka mapahiya pa ang amo. Nako, hulaan ko sisi, pilyang sabad ni Diana. Alalay ni Mr. Sungit, pilyang dagdag pa nito sa kahumagikik, nakita niyang si Luna ay napapahagikik din. As if di ko alam na ikaw ang dakilang caregiver ni Sir Okidoki, bilang pa ni Diana kay Luna. Dito niya nalaman ang isa pang common denominator nila, bukod sa iisang mukha ay ang pagiging pasaway at pilya. Matapos ng hapunan ay nag-usap-usap silang magkakapatid kasama si Shelo, habang naiwan ang ama at si Javier sa sala. Napapansin ko ang madalas na pagtitig mo sa aking anak, tahasang turan sa kanya ng ama ni Bindang. Hindi niya narinilihim pa dito na may pagtingin nga siya sa anak nito, bueno, alam kong mabait ka rin gaya ng kaibigan mong si Diego, ay pinapaubaya ko sa iyo ang karapatang ligawan siya, pero once na pinayak mo yan, baka pati pagtuntong dito sa lugar na ito ay hindi mo magawa,
banta pa ng abogadong ama ng alalay. Masyadong napakabilis ng mga pangyayari, akalain ba niyang ang babaeng halos ipagduldulan sa mukha ang talampakan ng sapatos nitong natanggal, ay may natatagong ibang katauhan, may kaya pala ang pamilya nito, hindi man lubos kung papaano napunta sa kinilalang magulang nito, ay sapat nang malaman na may pamilya pa rin ito at hindi ito nag-iisa. Napangiti si Javier sa tinura ng ama ng dalaga, hindi pa nga niya alam kung sasagutin siya ng anak o hindi pero masaya siyang kahit papaano ay may panghahawakan na siya. Matapos ng halos isang linggong bakasyon sa Bulacan, ay bumalik na sina Bindang at Shelo sa Manila, mas pinili ni Shelo na sumama sa kanya kaysa tumira pang muli sa tiyahin. Maagang gumayak si Javier nang mabungaran sa sala ang babaeng printing nakaupo, at nakataas pa ang mga paa sa center table, at may tabing na magazine sa mukha. Tinanggal ang magazine at nakita ang tulog na mukha ni Bindang. Napapangiti at napapabaling na lang siya ng ulo, umupo siya malapit sa babae at hinawi ang mga buhok na tumabang sa mukha nito, inayos niya itong ihiga sa sofa, nang biglang nabaklas ang dalawang botunes ng blusa nito. Napalunok siya sa tanawing nakikita, masyadong malakas ang hatak ni Bindang sa kanya, lumapit siya at akmang isasara ito ng damilat ang babae. Sabi ko na nga ba may pagnanasa ka sa akin, ako sa kanya bago tuluyang isara ang blusa nito, napakunot ang noo niya. Di ba kabilin-bilinen ko sa iyong huwag kung saan-saan ka humihilata, masungit na turan para pagtakpan ang nagigising na damdamin para sa dalaga. I have an outdoor meeting with my client, we'll going to Cavite to see the location of our new project, pag-iimporma sa kanya, you will stay here for the whole day. Anito sa katuluyang umalis, napangiti si Bindang habang tinitignang papalayo ang lalaki. Asawa lang ang peg ng ale, nagpaalam si Mr. Tujo ng utak, mas lalo pang lumawak ang kanyang mga ngiti. Maya-maya ay nag-vibrate ang cellphone na nasa bulsa. Halos manginig ang buong katawan sa lakas ng vibrate nito. May mensahe at napangiti siya ng malamang galing sa amo. Agad na binuksan at binasa. Don't forget to take your breakfast. Ikling basa sa mensahe. Kilig na kilig siya sa alalahaning inaalala siya ng amo. Hindi maitanggi ang kilig at mabining tawa sa kanya nang biglang may magsalita sa likuran niya. Ay Diyos mio Marimar, hilalas sa kabiglaan na halos ikalundag niya. Don't forget to take your breakfast, love, Javier, malakas na tura ng boses sa likod ni Bindang. Ma'am, pabiglang bigkas sa hindi namalayang dating ng ginang, nanlalaki ang mata nang makitang pati ito ay nabasa ang mensahe ng anak. Pero napasobra ang basa nito, pero bet niya ang sinabi ng biyenan to be niya, love Javier. Hindi tuloy mapunat-panat ang ngiti sa kanyang labi, dahil ka-vibes ang mudra ng kanyang fafa Javier na masungit. My son called me that you're here alone, so I decided to come and bring you something, sabay lahad ng bag na bitbit nito, agad na dinaluhan at kunin ang dala ng ginang. Masaya nilang pinagsaluhan ang almusal na dala nito, daing na bangus, tosino, longganisa at sinangag ang dala ng matanda, kaya gumawa rin siya ng specialty niyang sosawang suka na may sili, at maraming bawang at tuyong may kamatis at kalamansi, kaya pati ang ginang ay napalaban sa Kamayan style ng pagkain. Busog na busog sila ng ginang sa pinagsaluhang almusal nang mag-vibrate ulit ang cellphone niya. Napaigtad siya sa lakas ng vibrate nito pati ang ginang ay nabigla rin. That's why I don't want to have cellphone, nerbiyosa ako, anang ng matanda. Agad na binasa ang mensaheng galing sa amo, don't forget to take your lunch, ang basa sa text nito, nakita ng ginang ang ngiting sumilay sa lobby ng dalaga nang kunin nito ang cellphone at basahin ang mensahe. I know it galing sa anak ko, anang matapos basahin. Pati ang ginang ay kinikilig sa anak at kay Bindang, biruin bang kakakain pa lang nila ng almusal ay nagpapaalala na naman ito, naalala niya ng unang tawag ng anak na puro himutok ang bukang bibig, ang personal assistant niya daw, antukin na mata ko pa, kaya daw pag binugnat na, paakan lang daw ang bunganga, okay na. Napapabaling ang ginang sa malaking pagbabago sa anak and it was really a change for the better, hindi na masyadong workaholic ang anak at babero. That's because of Bindang, osel sa sarili nito habang nilinggan ang dalaga, tulog pala ito kaya tumahimik.
Napapangiti ang ginang sa dalaga, hindi bali ng mga sosyal erang walang pinagkaiba sa mumurahing basahan na gusto lang masilo ang anak ko, anang sa sarili. Matapos ng halos mag-iisang oras ay naalimpungatan si Bindang, biglang dinilat ang mata at ginoles sa paligid, naalala ang ginang. Naman, Bindang, tinulugan mo ang biyenan-to-be mo, bad shot ka, sermon sa sarili nang biglang namataan ang ito at umupo na, ngumiti siya nang makitang nakatingin sa kanya. Mabilis na ini-start ni Bindang ang karaoke at hawak ang magic sing, ay binanatan ang kanyang mga paboritong kanta, tinyudo ang volume at tawang-tawa ang ginang habang iniaabot ang isang mikropono. Tudong kanta ni Bindang at hindi rin mapigilan ng ginang na hindi sumabay sa dalagang kumanta, tumayo na rin ang ginang at tumabi kay Bindang. Ikaw ang pag-ibig na hinintay puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayoy nandito na, ikaw ang pag-ibig na binigay. Sabayang kanta nila na halos pumalahaw sa buong kabahayan ang lakas ng kanta nilang dalawa, sa kasabay na nagtawanan. Mabilis na natapos ang meeting ni Javier at maipakita sa client ang prospective location nila, nagmamadali siyang umuwi, na-miss niya ang kanyang dakilang alalay kaya nais na niyang umuwi, bumungad sa kanya ang napakalakas na tugtog galing sa loob ng bahay niya. Ano na namang kabalbalan ito, Bindang, bulong sa sarili habang pinapasok sa garahe ang sasakyan. Rinig niyang tad ang kanta ng dalawang boses, Mama, osel niya at nagmamadaling pumanaog sa loob ng bahay niya, kita niya ang naghahagik-hikang dalawang babae. Mama, malakas na turan para marinig siya dahil sa lakas ng tugtog baka hindi sila marinig nito. Bindang, tawag niya rin sa babae, mabilis na hininaan ni Bindang ang volume ng karaoke nila dahil menopause face ang Mr. Sanggit niya. Mahirap na namang magalit ito, naku anak, okay pala itong si Bindang kumanta turanang niya, wala na talaga siyang masabi kay Bindang. Nang marinig ang susunod na kanta, ay agad bumanat ito at ang kanyang mama na animoy wala siya doon, ayan paborito ko yan, excited pang. Tura ng mama niya, pag-ibig ko sa iyo ay tunay at totoo, bilang sa kanya ni Bindang, napalunok siya sa titig ni Bindang na parang nangaakit sabay kindat pa, singtamis ng wine, sintatag ng sunshine, sabay hawak sa kanyang balikat at dumausdos pababa sa kanya habang nakatalikod ito. At talagang with feelings pang kumanta, maktol ng isip sa ginagawa ni Panyang sa kanya. Tunghayan mo na sana ang aking pagsinta, langit ng puso ko o ang pag-ibig mo sinta, birit nilang sabay ng mama niya. Wala na talagang siyang masabi kaya Mina Beauty ang umupo na lang at namnamin ang kanta ng dalawang prinsesa sa buhay niya, hindi niya maiwasang mapangiti sa hitsura ng dalawang kumakanta dahil talaga namang focus sila sa pagkanta. Pagtatapos ng mga ito sa kasabay na nagtinginan at nagtawanan, nakatagpo na ng ka-vibes ng mama niya ang katuparan ng pagkakaroon nito ng anak sa katauhan ni Bindang. Anak, ikaw naman ang kumanta sa amin, lingon sa kanya ng ina, wala siya sa mood kumanta kaya bumaling siya ng ulo sa sinabi ng ina. Sige na ngayon lang ako magre-request sa'yo, lamang ng ina kaya hindi na napaghindian, nang inabot niya ang mikroponong bigay ni Nindang sa kanya ay napangiti ang mga ito. Agad na binalingan ng matanda si Bindang, upang tanungin kung anong kanta ang request niya, si Bindang na ang nag-press sa numero ng kantang request nito. Napakunot noo siya sa kantang pinatugtog nito, agad na nilingan si Bindang na abot hanggang tainga ang ngiti. Nako anak, dali mag-uumpisa na, agaw ng ina sa kanyang atensyon. Wala siyang nagawa kundi ang kantahin ito kahit hindi ito ang korting kanta. Ako si Mr. Suave, oh grabe, habulin ng babae araw man, oh Gabe, oo ako si Mr. Suave, oh grabe, hayop, kung dumiskarte wala silang masabi, kanta habang nakatingin kay Panyang na humahagalpak sa tawa. Hanep ka rin inis na turan sa sarili nang makitang pinagtitripan siya ng alalay kung wala lang ang ina kanina pa pinatulan ito. Anong klaseng patul yan, Aber? Sermon ng utak. Matapos siyang kumanta ay pumalakpak pa talaga ang mga ito, inis na siya kay Bindang sa nakikitang ngisi sa mga lobby nito. Maya-maya ay dumating ang driver ng mama niya hudyat na ito'y magpaalam na. Akala mo siguro'y hindi ko nahahalatang sinasadya mo kanina sambit sa papaalis na babae. Fuck, teka Bindang, wala na si mama, singilan time na, anang nang isip niya, nilingon ang nakakunot noong lalaki.
Sinasadya saan, maang naturan dito, sa binigay mong kanta, sa dami ng kanta yun pa, inis nitong turan. Bakit ba nagagalit ito kumanta naman, feel na feel pa nga usual sa sarili. May sinasabi kayata Miss Alforte, bulong naturan ni Javier, napalunok si Bindang, kapag ganoon na ang boses ng amo ay alam na niyang galit na ito. O kung ako si Mr. Suave, oo grabe, hanep kong dumiskarte, araw man o Gabe, panggagaya sa kanta pa niya. Bindang, dumadagundong na boses ni Javier, kaya tumakbo na si Bindang papunta sa kwarto niya nang bigla siyang habulin ng lalaki. Napalunok siya nang mahabol siya nito malapit sa bukas na kwarto niya, agad siyang nilapag sa kanyang kama, maging si Javier ay nabigla sa posisyong kinasususungan nila ng dalaga, nakita niyang nakatingin lang sa kanya si Bindang ang labing matagal nang gustong tikman. Unti-unting bumaba ang mukha sa mukha ni Bindang, nakita niyang nakapikit ang mata ng babae habang nakaawang ang mga labi nito, malapit ng lamapat ang labi, pero mas piniling tingnan ang mukha ng babae, napapangiti siya. Sunod-sunod na lunok ang ginawa ni Bindang, kaano ba naman kasi ay nasa ibabaw niya ang kanyang boss, nang biglang unti-unting bumababa ang mukha nito. Diyos ko, wala na talagang atrasan to, lo ayan na, panes pa yata laway ko sa sobrang kakakanta kanina, aniya sa sarili. Titig na titig si Javier sa kanya, huwag ka naman ganyan. Masyado nang lumalakas ang pintig ng puso ko, kaya wala siyang nagawa kundi ipikit ang mga mata at hintayin ang labi ng lalaki, pero nakailang segundo nang nakapikit ay wala pa ring labing lumalapat, dinilat ang mga mata at nakita ang nakangising mukha ng amo. Sinalag niya ito dahilan para mapatimbuang sa tabi. Doon niyakap siya ng lalaki, I think I like you, bulong sa kanya. Napasimangot siya sa sinabi ng lalaki, kainis ka naman bossing, dapat I love you agad, maktol ng isip, wala siyang nakuhang reaksyon mula sa babae. Bindang, bulong sa punong tainga nito habang yakap-yakap niya, mahal na yata kita, anito. Hindi na malaya ni Bindang na tumulo ang luha niya, hik-hik. Sinok nito dahilan para mabahala si Javier. May nasabi ba akong masama, alalang tanong ni Javier kay Bindang. Ikaw kasi anang babae sa kanya, naman ang bakit mo ako binigla dapat dahan-dahan lang, anang pa nito. Wala na talaga siyang masabi kay Bindang, pati ba naman pagtatapat niya ng feeling kukunin pa yatang biro nito, Bindang, turan ulit. Sagot naman ito habang kinikilig sa mga yakap niya. Tayo na ba? Tanong niya, mabilis na bumalikwas ito at tinulak siya halos bumagsak siya sa kama sa ginawa ng babae, hanep ka rin no? Nangyayakap ka tapos magtatanong kang tayo na ba? Natural tayo na, nakachancing ka na nakapamaywang nito habang nakatayo sa ibabaw ng kama. Walang nagawa si Javier kundi mapakamot sa ulo, alam na niya ang mangyayari sa kanya once na naging asawa si Bindang at nagtampo ito sa kanya, baka hindi lang tulak sa kama ang gagawin nito. Baka tadyak at sipa palabas ng kwarto, sabi ko nga tayo na, pakamot ng ulong turan sa babae, humagalpak sa tawa si Bindang.